Bronny James magkakaroon ng malaking papel sa series laban sa Timberwolves. Damian Lillard biglang nawala ang vein thrombosis, makakabalik agad sa series laban sa Pacers, at Dillon Brooks may pangako sa paparating na matchup laban sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Walang pinalalampas ang Los Angeles Lakers sa kanilang paghahanda para sa playoff series laban sa Minnesota Timberwolves. Nagpakita ng pagiging malikhain si head coach JJ Redick sa pamamagitan ng pagtalaga kina Bronny James at Shake Milton bilang bahagi ng scout team na gagaya kay Timberwolves star Anthony Edwards sa practice. Isa itong estratehikong hakbang na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Lakers sa kanilang layunin na pigilan ang isa sa pinakamatingkad na batang star ng liga. Buong puso namang tinanggap ni Bronny James ang hamon habang patuloy pa niyang hinahanap ang kanyang lugar sa professional ranks. Dahil sa kanyang athleticism at kakayahang tularan ang eksplosibong estilo ni Edwards, bagay na bagay siya sa papel na ito. Kasama si Shake Milton na may dalang versatility at kakayahan sa pag-score, nagbibigay ito sa Lakers ng isang dynamic duo na makakatulong sa simulation ng estilo ni Edwards habang sila'y naghahanda. Sa kabilang panig, may mga makabago ring taktika ang Minnesota Timberwolves. Ayon sa mga ulat, ginagampanan ni Joe Ingles ang papel ni Luka Doncic sa kanilang practice sessions para matulungan ang Timberwolves na paghandaan ang star guard na ngayon ay nangunguna sa Los Angeles Lakers. Bagamat wala si Ingles ng kakaibang estilo ni Doncic, ang kanyang mataas na basketball IQ at husay sa playmaking ay ginagawa siyang karapat-dapat na stand-in habang naglalatag ng plano ang Timberwolves para sa serye. Parehong seryoso ang dalawang team sa pagtrato sa matchup na ito na parang isang championship series. Sa paglapit ng Game 1, mas lalo pang sinisilip ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves ang bawat detalye ng kanilang mga playbook upang makahanap ng kahit kaunting lamang. Maaaring asahan ng mga tagahanga na magiging puno ng drama ang seryeng ito, lalo na't parehong handa sina Anthony Edwards at Luka Doncic na magpakitang gilas sa isang labanan na tiyak na tatatak. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang veteranong point guard na si Damian Lillard ay nakatakdang bumalik ngayong season matapos ma-sideline dahil sa komplikasyon mula sa deep vein thrombosis. Sa isang hindi pangkaraniwang kaso, pinayagan na ng Bucks si Lillard na makabalik sa laro matapos lamang ang 14 na laro mula nang matanggap ang kanyang unang diagnosis. Si Damian Lillard ay wala ng deep vein thrombosis at hindi na umiinom ng blood thinning medication, ayon sa mga source na sinabi ni Shams Charania ng ESPN. Ayon sa mga doktor ng Bucks, hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong kabilis na paggaling, pero ito ay posible dahil sa maagap na paggamot, maagang pagkakatuklas, at mga espesyalistang tumutok sa kanya bago pa man ang formal na diagnosis. Matapos magtapos sa ika-5 pwesto sa Eastern Conference, makakaharap ng Bucks ang Indiana Pacers sa unang round ng playoffs, at isa itong malaking hamon para sa organisasyon. Inaasahan na makakabalik si Lillard sa unang round, ngunit hindi pa sa Game 1 habang unti-unti pa niyang binabalik ang kanyang kondisyon. Hindi maglalaro si Lillard sa linggo para sa Game 1 ng playoff series ng Bucks laban sa Indiana Pacers, ayon kay Shams. At ayon sa mga source ng ESPN, magkakaroon muna ng panahon ang veteranong guard para muling makapag-contact workouts at dahan-dahang makabalik sa laro. Si Lillard, isang 34 na taong gulang, ay ang pangalawang manlalaro ngayong season na na-diagnose ng blood clots dahil sa deep vein thrombosis. Ang una ay si Spurs center Victor Wembanyama na ipinahinga na para sa buong season upang masigurong tuloy-tuloy ang recovery. Sa kaso ni Lillard, maagap siyang kumilos ukol sa injury. Sa tulong ng mga eksperto, agad nila itong na-detect at nakabuo ng mabisang plano para mapabilis ang pagre-recover. Sa muling pagiging malusog, makakabalik na si Lillard sa Milwaukee at hindi ito maaring dumating sa mas tamang oras para sa Bucks. Matapos magtala ng 48-34 record, isa lang na panalo ang kulang kumpara sa nakaraang season, papasok ang Milwaukee sa playoffs bilang underdog sa East at wala silang home court advantage bilang panangga. Sa pagkawala ni Chris Middleton, ang tanging pag-asa ng Bucks ay ang elite na laro mula kina Giannis at Lillard. Bilang isang 2 beses na MVP at NBA champion, alam na natin kung ano ang maaasahan kay Giannis, tiyak na magde-deliver siya. Kaya naman ang pressure ngayon ay nasa balikat ni Lillard upang patunayan ang halaga ng kanyang 6 na taong kontrata na nagkakahalaga ng
$258 million. Sa court, naging elite si Lillard para sa Bucks ngayong season na may average na 24.9 points, 4.7 rebounds at 7.1 assists per game in 44.8% shooting. Sa ngayon, wala pang naipapakitang resulta si Lillard sa kanyang panahon sa Bucks, kaya desperado siyang gumawa ng malalim na playoff run ngayong taon. Ngunit manipis ang margin for error laban sa mga kuponang tulad ng Celtics, Cavaliers at Knicks. Sa pagbabalik ni Dame, kampante ang Bucks na kaya nilang itulak ang kahit sinong kalaban sa sukdulan, pero kailangan muna nilang lampasan ang Pacers sa unang round. Magsisimula ang serye bukas sa Gainbridge Fieldhouse at kailangang makahanap ng paraan ang Bucks para makasabay kahit wala ang kanilang pangunahing point guard. Sa kabutihang palad, ang bilis ng kanyang pag-recover ay isa sa pinakamaaga sa kasaysayan, kaya't inaasahang magiging kumpleto na ang Bucks para sa karamihan ng unang round. Pero kailangan muna nilang lampasan ang Pacers sa unang round. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, nakuha na ni Dillon Brooks ang playoff matchup na gusto niya at hindi niya ito palalampasin kahit isang segundo. Opisyal nang makakaharap ni Brooks at ng Houston Rockets ang Golden State Warriors sa unang round ng Western Conference Playoffs. Na-lock-in ang matchup mas maaga ngayong linggo nang makuha ng Warriors ang pang-7 seed sa play-in tournament, kaya't sila ang makakalaban ng pangalawang seed na Rockets. Sa pakikipag-usap sa mga reporter nitong Biyernes, tinanong si Brooks kung ilan sa tingin niya ang mai-eject sa isang seryeng siguradong magiging mainit at pisikal laban sa Warriors. Sagot ni Brooks, tiniyak niyang hindi siya ang mae-eject. Hindi ko alam, sabi ni Brooks, ayon kay Jackson Gatlin ng Locked On Rockets. Ngunit hindi ako ang mae-eject, ipagpapasa Diyos ko na lang yan sa iba. Maraming kasaysayan si Brooks laban sa Warriors, pati na noong bahagi pa siya ng Memphis Grizzlies, nagkaroon siya ng mainit na playoff series laban sa kanila noong year 2022, kung saan nanalo ang Golden State sa 6 na laro sa gitna ng maraming tensyon. Ang pinakatampok ay ang kontrobersyal na foul ni Brooks laban kay Warriors guard Gary Payton na naging dahilan ng kanyang ejection. Bukod pa roon, may matagal nang hidwaan sina Brooks at Draymond Green ng Warriors at ilang beses na silang nagpalitan ng matitinding salita sa publiko. Maaring mahirapan si Brooks, isa sa pinakatanyag na agitators sa NBA na hindi madala sa tensyon ng matchup kontra sa Warriors. Mainit na agad ang naging laban ng Rockets at Warriors sa kanilang nakaraang regular season game. At may reputasyon si Brooks na minsang nawawala sa kontrol, kagaya na lang ng pagkaka-eject niya sa isang laro ilang linggo lang ang nakalipas. Pero sa ngayon, nangangako si Brooks na hindi siya ang unang matatanggal sa serye ng Houston Golden State ngayong taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa plano ni Brooks?